Ay, magandang araw po sa ating lahat. Munting kalaman nga pala. Nako, ito po, kumakalat ngayon po sa social media ang sinasabing peke di umano. Yung larawan na nakuha sa dashcam ni Cabral. Ito na po ang sinasabi natin. Halo-halong investigasyon at nagpapagulo sa atin. Sa bagay, hindi na tayo nagtataka kasi nga, hanggang ngayon, ang kalahati ng Pilipino sa atin hindi satisfy dahil niya sa mga nangyayari ngayon anomalya sa flood control. At lalong-lalo na si Cabral, alam naman natin, talagang isang high profile kung sa panahon ngayon ang pag-uusapan. No? At lalo na yung pagkawala at pagkamatay ni Cabral na simpleng public viewing lang, hindi pa magawa. No? Kumbaga, hindi natin ba sabi respeto sa pamilya yun no? Kasi 40 years na naglingkod si Cabral sa ating gobyerno, mag-resign man siya o hindi, malaking karangalan ng Pilipino o sabihin natin na may karapatan naman ng Pilipino siguro na public viewing sa kahit anumang kadahilanan, di ba? Hindi yung 100 lang yata yung piling-piling tao na makakapunta doon. At nagtataka rin po ang napakarami, dun po sa burol ngayon ni Cabral, hindi pa napunta ata ang mga opisyal at wala atang presidente o si president pumupunta doon. No, parang napaka-controversial hanggang sa kamatayan ni Cabral. Bakit ganon, di ba? Maraming mga tanong na hindi masagot-sagot ng diretso. Kasi kung talagang walang itinatago, aminin natin talaga si Cabral ay namatay. Aminin natin, tumalo na si Cabral, sige na, sabihin na natin. Pero bakit napaka-controversial ng pagkamatay niya? Ba't para may iniiwasan? So, ibig sabihin, napupunta tayo doon sa sitwasyon kung saan kahina-hinala yung pagkawala niya. Tama, mali. Di ba? Ngayon ganito, kumakalat po kasi ang picture o larawan dito sa isang post na to. Hindi lang sa post na to, napakaraming post na to. Etong larawan na to, nakikita nyo naman na pinalinaw ito ata ng Gemini o Remini ba tawag to? Remini, na pinapalinaw nila. Alam naman natin pag nagpalinaw ang Remini o Gemini ata yun kasi may pag nagpalinaw yan ng litrato, ng mga old school, alam natin tugman-tugma yan, accurate yan. 'Di ba? O kayo pag may mga malabo litrato, 'di ba? Pag pinagpapa-remi na yata kayo sa application, 'di ba yun din yung mukha nyo? 'Di ba? Kasi mga pixel ang inaayos niya no? Baga AI ang nag-aayos niya ito. Pero hindi natin pwede masasabing tugman-tugma ito, lalo na pag malabong-malabo. Hindi minsan inaayos ng AI. Ngayon, sa picture na to, ito yung kuha sa dashcam, kung titignan mo si Cabral yung nasa kanan talaga at itong nasa kaliwa, hindi ko siya sabing naniniwala ako dito Ang sa akin lang po, nagbibigay tayo ng opinion at mga reaksyon sa nakikita natin. Dito po sa kaliwang litratong to, napakalinaw, ay isang lalaki. Pero mahahawigan mo ng ilang porsyento na si Cabral. Di ba? Pero dahil niya AI ang may gawa, hindi ko alam kung saan napulot ng hindi ko alam kung saan paano basehan ng AI sa kanila. Kung ito ba real time na yung mismong picture na yan upload or kinukuha ba sa Google Map yan, sa Google lahat ng kaisipan ng AI pinaghalo-halo niya para mabuo itong picture na to, para maibalik lang, di ba? Ibig sabihin, ito yung caption. Marami po nagpo-post nito, hindi lang po nasa 100, ni-review ko po ang dami. Oops, teka muna. Yan yung babae kuno na naghagip sa dashcam. Bakit parang iba sa naka-blurred mukha niya? Yung isang picture yung talagang yung nakaupo dyan at hindi si Cabral. Maaring umupo si Cabral dyan, sandali at pumalit na yung double niya para kunwari si Cabral. Napapaisip tayo. Ay, hindi ko pwede siya sabi totoo itong sinasabi ng vlogger na to. Pero, may possible kung sakaling nagdududa ka. Pero huwag niyong paniniwala na tsorya lang. Na maaaring kung papalabasin niya naman, lolokohin ng isang tao na nasasangkot sa malaking anomalya, hindi milyon, bilyon, at maraming sangkot. Pwedeng makaisip ng isang desperate move kung tawagin. May tinatawag kasi sa psychology na desperate move Kumbaga, sa lahat ng bagay na hindi mo kayang gawin, kapag desperado na, gagawin mo na. Kumbaga sabi niya, ilalabas mo na yung alas mo. Kumbaga pinaka-uling alas mo, lalabas mo na. No?
maaaring naiisip ito ng isang desperate move na tao na pwede magpalit ng decoy, magpalit ng dummy, muka, o magpalabas ng isang reenactment na kunwari, ito para pag sino man makadaan ng sakya, madaanan ng dashcam, at least paano makita nila may nakaupo talaga. Di ba? Ibig sabihin, nagdududa ang sambayan ng Pilipino sa nangyayari ngayon. Kasi nga, ngayon lang sila nakakita na matay. Namatay. Na may iba't ibang muka. Hindi muka ng literal na tao, iba't ibang muka ng sitwasyon. Di ba? O ito, meaning they are faking the death of former Yusek Cabral. Why should the NBI confirm that was the body of Yusek Cabral? There's something fishy here. Ibig sabihin, pati si sinungaling o baka nasuhulan din. We do not know, the drama is not yet over. Wala bang isang tao na magsasalita talaga legit? Isa mapagkakatiwalaan ng sambayan na kahit pink lawak, sige, imbitahan nyo si Kiko Pangilinan na siya mismo magsabi, kasi si Kiko nag-post nakaraan na sabi niya kay John Big, imbestigahan mabuti itong nangyari ito kay Cabral kasi hindi ito ordinaryong nangyari. Billion ang pinag-uusapan dito. Hindi ba dito ang mga pink o kaya si Kiko Pangilinan mag-volunteer na pumunta doon, i-confirm lahat, pati papel? Bakit tahimik ang Senado ngayon? Bakit tahimik lahat? Tanging otoridad lang. Oo, hindi natin siya sabi sisinungaling otoridad. Gusto lang namin ma-satisfy. Hindi naman ako. Kasi ako may sarili na akong opinion dyan Kaya, pero wag nyo paniniwalaan ako Teorya ko lang yon. Ang sarili kong teorya kasi dito, hindi si Cabral ay nagpatihulog. Sa akin, tinulak si Cabral. Para sa akin yan ngayon, hindi akin lang, in-explain ko ng mga nakaraan natin kung bakit. No? Pero bago yan muna, bago tayo mapunta tayo, mag-comment muna kayo ano sasabihin nyo kay Kiko. Payag ba kayo na hindi lang si Kiko, isang representante na pagkakatiwalaan, si Kiko man yan o sino man Rodante o sino man Pinglacson na pupunta mismo sa lahat dun sa buron, kukunin yung death certificate, kukunin yung autopsy report, kukunin yung DNA test, titignan yung viewing, at sasabihin sa atin, magsasalita, totoo, ito nga si Cabral to. Sino? Payag ba kayo na may isang mag-volunteer kahit si Kiko man yan o sino man senador dyan? Payag kayo, si Pepsi? Payag ba kayo? Lagay sa baba kung papayag kayo at magbigay kayo ng reaksyon kung paano, bakit. At huwag nyo rin syempre makalimutan mag-subscribe at mag-like para lagi tayo updated, no? O ngayon, ito po. Kung may mag-represent lang, sa bagay, ang Pink Lawan, nagmamasid pa rin hanggang ngayon. Yeah? Pero, kasi nalilito ang mga tao Ano ba to? Nililito niyo yung tao para ginagamit yung sitwasyon na habang nalilito ang tao para yung flood control makalimutan? In the same time, na talagang nalilito yung tao kasi niya talaga baka hindi si Cabral na chogi, na gurgur. Di ba? There must be thorough investigation of this matter. This is true. Kaya pala sabi ko lang sa loob ko, mukhang iba yung mukha na mahagip sa dashcam at blurred pa at hindi Cabral. Ayan lumabas na ang totoo. Tao na yan, nahagip na dashcam. Pero, yung nag-selfie na yung driver na yon, talagang totoo si dating Yusek Cabral yun. Siguro, sa susunod na pumalit niyang taong yan, NBI dapat magpaliwanag. Sila dito. Kasi alam niyo bakit Hindi ko siya sabi totoo itong nababasa natin. Kayo magbigay ng opinion. Basa ko sa sarili ko, naniniwala ako sa litratong ito. Bibigyan ko lang. Sa ngayon lang hindi ako naniniwala na hindi si Cabral to. Siguro nagkamali lang talaga Remel dito. Sana nagkamali. Yeah. Si Cabral, maari si Cabral niya to, pero kasi ang paniniwala ko kasi, tinulak siya Kasi kung ito ba nagkaroon ng kalituhan na hindi siya tinulak, kung paglagay natin itong picture na to, totoo, itong nasa kaliwa, solwala ba? Hindi talaga si Cabral. No? Ang tanong, nasa si Cabral? Di ba? Kaya nga nakakatanong pero ako, sa akin lang sa ngayon lang muna, ayoko usgahan tong picture na to, baka sabihin nyo, naniniwala ako hindi si Cabral yan. Hindi, wala ko siya sabing ganyan. Ang sa akin lang, sa ngayon, hindi muna ako maniniwala kung ano sabihin ng mga nasa tao ngayon. Basta sa akin, may sarili na akong pananaw o opinion na si Cabral ay tinulak para sa akin. Hindi ako naniniwala nagpakatihulog yun. Pero tanong, sino tumulak? Ayun, hindi ko na alam kung sino. Pero naniniwala ako base sa lahat ng
nangyayari. No? O ito, basahin natin yung mga comment konti lang no, para makarelate tayo. Mukhang dapat ikaw ang nasa NBI kasi galing mo, dahil mo pa nakapagtapos ng doktor. Mali ka, sir. Kasi sir, ikaw sir, yung mismo otoridad nag-iimbestiga Para mo sinasabi tapos na tong usapan na to Hindi, sir. Kung nanonood ka ng balita at nasusubaybayan mo lahat, nakakalito talaga ang nangyari. No? Oo, mahirap humusga, mahirap pumatol. Kaya nga, sasabi ko sa ngayon, hindi muna tayo dapat na maniniwala. Pero may sarili na akong paniniwala, syempre. Pero sa mga nakikita sa internet, hindi tayo basa-basa kakagat. Diba? Kasi, hindi natin alam kung sino nagpakawala nito. Baka isa sa mga pampalito to. Pwede rin naman namatay talaga, nawala talaga si Cabral. Pinapalabas ng tumakto para malito yung tao na buhay pa. Para kapakinabangan nung kabilang kampo. Di ba? Pwede din naman na pinalabas lang na kunwari, nalaglag. Para naman isang kabilang kampo naman, kapakinabangan nila. Di ba? Pwede naman talagang buhay pa naman si Cabral. Para naman lahat makinabang. May ganun Pero hindi ko sasabi na totoo yun May ganun lang. May tsansa. Hindi si Cabral yan nasa layo ng muka, hindi kahawig. Possible na pekein ang pagkahulog sa bangin. Common sense, mayaman at bilyonarya, may plastic surgery. At ngayon, on the spot. Ito, sabi nag-comment. Puntahan mo, purinarya, nasa Arlington, si Oyo, si Cabral. Huwag naknak sa sockbed. Nakakagalit yung mga ganito, no? Kumokontra kagad. Di mo alam kung sino kakampiyan nito, no? Parang lumalabas sa kanya na para bang akala niya, okay na. Basta pag nakita nilang patay, naniniwala na siya. Hindi ganun, sir. Maski ikaw, wala ka rin doon. Di ba? Eto. Puro kayo nga dito sa SOCMED. Puntahan nyo NBI, pakita mo yung picture, sampahan mo kaso. Di puro kayo papalito sa mga, ito, kala mo ang gagaling ng mga to, no, nagko-comment, no? Ang lalayo nyo sa katwiran. No? Puntahan doon, ipalabas mas magaling ka sa NBI. Sir, handa mo, sir, hindi porket nasa katungkulan ka sa gobyerno o nasa isang ahensya ka ng malupit na malupit, sila na lahat nakakaalam. Ako, may mga bagay ako na hindi alam ng NBI. Pero may mga alam ang NBI na hindi ko rin alam. Ganun lang yun sa buhay, sir. No? Kaya nga, investigasyon Ibig ko pala sabihin, pagpunta ng otoridad doon, alam na lahat? Hindi. May mga maraming alam talaga ang NBI, mahuhusay yan, magagaling yan. Pero nangangalap din ng impormasyon yan doon sa mga taong nakakapagtestigo, makakapagbigay opinion na malapit doon. Pero katulad namin mga vlogger, siguro hindi na kami para imbestigahan, para hingian na opinion. Pero siguro naman, pwede kami makapagbigay ng idea na makakatulong konti. Katulad ko, naniniwala ako, baka may tinulak yan. Yun lang hanggang doon lang yun, binibigay kong idea. Di ba? Hindi ko sinabi, imbestigahan nyo, tinulak yan. Wala akong ganun sinasabi. Di ba? Ngayon, dumako tayo sa isang post ng isang vlogger po. Etong vlogger na to, naunang natatawa ko Nag-comment ako dito, sabi ko, fake news ka. Kay Papa Ryan po. Yung habang tumatagal, nagbabiral siya Kaya ang dami niyang share, ang dami niyang like. Yung mga comment sa kanya. Tignan natin yung video niya. Tignan mo damahin nyo Yan, ganito mga paps, pupesta tayo ng pag-upo. Ganyan. Kasi ganyan. Imposible naman na mahuhulog siya basta-basta nang tutulak po dito na mapupunta po siya sa ibaba. Kasi ang lawak po nitong space ng upuan niya. Ang laki po nitong barrier, itong semento. Pero kung may tumulak or tumalon, yan. Hindi po natin alam. Pero kita po talaga natin dito, sobrang dami ng dugo. Ayan Nagkalat po hanggang sa ibaba. Sa lahat ng post niya po, may sinasabi lagi siya may dugo dyan sa baba. Ang dami sabi, dugo na ng hayop yan, may dugo bago mahulog. Ang lumalabas kasi sa lalaking ito kung susuriin mabuti ng pandinig mo may dugo siya nakita sa highway na to. Vlogger po to, di ko alam kung tawag sa kanya, vlogger o netizen lang nagbo-volunteer dyan, may nakikita siyang dugo dyan. Sa ibang post niya nakikita ko, hinahanap ko, saan pa nga yun na pinanindigan niya may dugo dito sa sahig. Hindi ko alam kung spaghetti sauce o natapon lang, pero dugo siya mismo sabi na sabi niya na una, may dugo rin doon sa baba. At kinumprem naman talaga ng mga media yon ng pulis na may dugo rin sa baba, na kay Cabral niya daw yon. Pero, ba't hindi, pinataka ko,
Bakit wala akong nakitang sa social media? Hindi ko alam ba? Correct me. Pag mali ako. Wala akong nakita sa lahat ng media na mainstream o sa ibang vlogger na sinasabi may dugo dyan sa highway. Bakit tangi itong vlogger na nagsasabi na may dugo? Siguro sa pagkakataon ito, hindi naman siya sisinungaling eh, no? May nakikita talaga siya yan, no? O maari ba yung labi ni Cabral, inangat, paangat, papunta dyan? Tapos tumatagas doon sa stretcher yung dugo? Pwede. Diyan ba nilagay? Alam ko doon sa kabila, pinaikot siya, eh. Kasi di ba sa kabila niya, sa likod ni Kuya, may babaan dyan. Di ba doon bumaba yung otoridad sa media? Doon inakyat may mga lubid pa nga, di ba? Alam ko, binalot ng gold foil. Di ba? Hindi naman siguro iaangat yung pataas dito. Kung bumagsak ulit, mas delikado. Mas maganda doon sa pababa, iaangat. Gets nyo? So, ang nagtataka ko, bakit, kung totoo sinasabi ng vlogger na to hindi naman siguro siya magsisinungaling, hindi naman siya para view lang, no? Saka, makukulong siya pag gumawa siya ng istorya. Di ba? Pwede siyang makasuhan. Pag magawa ka ng istorya, papakalito ka. Di ba? Bakit yung dugo dyan? Kung umulan yun, mawawala yan. Di ba? Bakit, teka muna, bakit hindi i-secure yung lugar na yan? Nalagyan ng tali. Kagaya ni Kuya, tapos na investigasyon niya, bakit may mga taong ganyan? Dapat bawal yan eh. Sa akin lang, hindi ko alam kung bawal Dapat, crime scene yan eh. Dapat nakasecure dyan, may tent yan, o alis ko muna dyan, wala muna mag-iimbestiga. Kasi baka may pumunta dyan, magtanim ng kung ano-ano. Di ba? Baka may pumunta dyan, magtanim ng kutsilyo sa lupa, tapos kunwari, ba't may kutsilyo dito? Magkakapagpalito. Kasi may mga ganyan tao ngayon eh. Galing sa labas, galing sa kaaway, galing sa kakampi, magtanim ng ebidensya dyan. Hindi totoo. Dapat yan, may nagbabantayan. Hindi nakakapasok ng sino dyan, katulad itong vlogger na to. Hindi kita sisisi, Kuya. Ang sa akin lang, bawal dapat may makapasok dyan sa crime scene na yan. Hanggat iniimbestigahan yan, malay mo sa puno na yan, may magsabit ng kutsilyo. Makakapagpalito yun sa otoridad. Imbis na yung mga NBI, successful ang kanilang investigasyon, teka, ba't may kutsilyo dyan? Iimbestigahan naman yun. Teka muna, ba't may dugo dyan? Yung dugo na ba yun? Gaya kay Cabral yun? Nilagay lang dyan. Saka ba't wala ako nakikita sa social... Siya lang nagsasabi na may dugo dyan. Wala ako nakikita sabi may dugo dyan. Siya lang. Alarap kayo. Ang sabi ng media, may dugo sa ilalim. Pero dyan sa ibabaw sa highway, siya nagsasabi, may dugo eh. Tignan pa natin ibang post niya. Tignan natin ibang post niya. Tignan pa natin ibang post niya. Ang tagal naman. Ito. Kanina po mga paps, wala pong tao. Ako lang. Ngayon, dami na pong tao ulit. Yan. Tinitingnan din po yung pinagkamatayan ni Eko Yosek. May bahay po dito sa ilalim. Yan. Hindi ko alam kung bahay po ito o bahay po ng baboy. Ang bahay po yan. Puro bato. Ang dami ng pulis. Dapat lagi may bantayan. Ito. Yan, ganito mga paps. Pupesta tayo ng Ito pag-upo. na ngayon. Posible na din niya makita agad pag sinilip ng gano'n. Hindi po natin alam kung tumalon or or pinatay, or may tumulak, or out of balance. View, ang ganda pa naman ng view dito. Okay. Binura niya na ata yung basta may post siya kung saan may dugo daw siya nakikita. Yun, nakita niyo naman kayo, di ba? So, ibig sabihin, kung may dugo, baka dun pa lang sa ibabaw, may ginawa na sa kanya. Pagka, tinulak na lang. Kasi, nakapagtataka yung isip ko, wala naman siguro magpapakatihulog o magdidelete ng sarili, na alam niyang pag nahulog siya, pwede pa siya mag-50-50. Hindi ka bubuhayin dyan sa Banginaya. Pero, kung pupunta ka dyan, malalim talaga. Pero may possible na mabubuhay ka pa. Tama? Saka hindi na uso yung may tatalon eh. Alam ko ang uso ngayon, saka umiinom ng saka yung, alam nyo na. Hindi. Akin lang, tsori ko lang to. Huwag nyo paniniwalaan. Panaginip ko na lahat yun mula kanina. Diba? Para tuso kasi itong mga, Ngayon, tanong, hindi kaya dito niyari si Cabral, dyan pa lang, ito picture na to, dyan pala sa pagkakaupo niya, niyari na siya.
Kasi may nakita daw dugo yung vlogger eh. Tapos tinulak na lang. Di ba? Kita nyo? Hindi parang dapat imbestigahan yung vlogger din yun na tanungin kung talagang yung dugo na at yung dugo na yon bakit di nakatakip? Paano kung umulan mamaya? Wala na, anod na yon. Di ba? Ba't para nakakapasok kung sino dyan? Dapat yan naka-area. Baka may magbantay dyan man lang, tagaan. Kasi hindi biro yung tao na nawala. High profile yon kumbaga ngayon. Di ho ba? Okay, maiwan natin yan. Dito tayo kay ano. Dito tayo sa kaugnayan kay Ridon at kay Cabral. No, pati dito kay... Paano nagkaroon ng kaugnayan si Cabral? Kasi galing yung papeles o yung mga listahan ni Lebiste galing kay Ridon. Ay galing kay Cabral. At sabi niya may insertion daw si Ridon. No? Pakinggan natin muna siya. At doon sa mga nagdaang pagdinig, meron po bang mga pangalan na nabanggit doon na nandiyan din sa file ninyo? Opo, sabi ko nga na halos lahat ay nasa 2025 file at kahit yung mga hindi natin ine-expect na nasa executive ay nandito din sa 2025 file. Congressman, makasingit lang siya, please. Yung again, ang pinanggagalingan niyan ay galing kay Secretary Cabral na napunta kay Ginoong Dizon, kay Secretary Dizon bago po makarating sa inyo. Bakit pa kinakailangan niyo magpaalam sa kanya kung sakasakali bago yan ilabas? Maganda pong tanong. Una, importante ang file na ito at maganda pag isa publiko, pwedeng opisyal para walang mag-question ng authenticity at may paliwanag din. Dito kasi sa side ni Lebiste, nagpapaalam siya kung ito ba ipopubliko niya. Kasi pag sa sarili niya kalooban na ilalabas niya, paghihinalaan siya, baka isipin niya, baka may titira ka lang tao kaya gusto mo ilabas yan. Gusto niya manggaling sa opisyal ng mga tao at mga ahensya na ito ba ilalabas ko? Di ba? DPW. Ibig sabihin, yung ebidensya na hindi galing sa kanya. Hindi, sabi kasi ni Ridon, super sinungaling daw ni Lebiste. Di ba? Naparad yun naman. Super sinungaling daw kasi bago pa daw, kababago-bago lang daw maupo si Ridon ngayon sa Bicol Saro ata, no, yung party list na yan. Kakaupo lang niya. Pakinggan mo natin ito kay itong balat ni Kasi po, did you accuse Dali Still very possible to get a hold of what Undersecretary Cabral knows and the files that she was dealing with. Sabi mo, pwede pa rin i-question ang kanyang mga ASEC, staff directors, DPWH officials. But sinabi rin ng ibang DPWH officials na si Yusek Cabral lamang yung nakakaintindi ng formula in computing the allocables for district congressmen. Don't you think her death would cause a big gap into the search for truth here as to how, or she was too central to this, and she was key to actually linking yung lawmakers natin or those who are higher up in terms of power. Well, I think before she died naman po, she had made testimonies, for example, on what the meaning of allocable is, no? So, ibig sabihin, I'm quite certain she had staff who actually understood also the difference between allocable and non-allocable, no? So, I think pwede ho natin silang tanungin pa, even if she died, no? So, I guess meron pong ASIC dyan, may director po dyan, within her own old planning department, na pwede mo magpaliwanag, no, kung paano po yan nangyayari. I think yung most important testimony sana po niya ay po yung sino yung mga nag-make ng mga insertions into the different budgets, no, from the time na she was head of planning. So yun kung sana yung pwede nating malaman doon. Pero syempre in terms of prosecution and making people accountable, syempre yung factor insertion, bitin ho yun eh. Di ba? Kasi ang hinahabol naman ho natin talaga dito, okay, you inserted, but
kumusta ho yung implementation ng project? Nagkaroon ba ng ghost project? Nagkaroon ba ng substandard project? Naging maayos ba yung implementation nito pong project po na ito? Si Congressman Leandro Leviste came on our show last week and he said that si Yusek Cabral wanted to be being given a chance to become state witness. And she appeared in several House hearings. Was there any indication that she was angling at all to become state witness? Wala naman po. Wala siyang indication, no, na that she wanted to be a state witness. And syempre, malalaman naman ho natin yun from the investigators themselves. Hindi, so, mabag- kung malalaman natin yan from the ICI, Mabagal kasi yung gobyerno ngayon. Tama si Panelo eh. Dapat binigyan lahat ng yung mga dapat possible na witness, katulad nila Diskaya, una pa lang, binigyan ng witness protection protection. Ayaw nila eh. Ayaw nila eh. Mataas ang pride nila eh. Ba't anya bibigyan? Di ba? Anya, lahat na nagsasuggest, sabi kinakampihan. Ba't ka kinakampihan? Nagbayad ka ba? Ganyan sila naman po natin from the DOJ and the ombudsman, no, kung talaga nga she actually intimated na she wanted to be a state witness. So I think more than Congressman Leviste, I think it should be these offices that actually need to confirm kung talaga nga ba nga she indicated that she wanted to be a state witness. But a lot of people found it curious that she was not being monitored as closely, despite how important she could have been to the investigation. I mean, shouldn't have authorities exerted greater effort in monitoring her whereabouts and activities given her role? Parang yun pa nga lang, no, yung sa PCIJ report lumabas na siya lang yung nakakaintindi at pero not much attention it seemed was being given to her, or bakit nga ba hindi siya naalok ng pagiging state witness? Well, una sa lahat, yung pong center of attention po talaga in all of the hearings ay yung doon sa mga actual implementation. Kasi doon ho talaga maipapakita yung malversation, doon mapapakita yung plunder, doon mapapakita yung graft. So, I think as a planning head, parang medyo malayo pa ho, parang a little bit far pa siya from the center of attention, which is the actual implementation. And sila Undersecretary Bernardo and all of the district engineers, yung talaga pong meron pong pagkakaalam nun. But again, to be very clear, hindi rin malayo. Kasi si ano din po nagbanggit nun, si Undersecretary Bernardo, na more or less, she was in conspiracy in actually creating that entire list, which also had been subject to, yun na nga, naging ghost at naging substandard projects ng flood control. So, siguro, merong oversight po yung mga investigative bodies doon. Pero syempre, hindi naman natin, I don't think, mapipigilan naman natin pagkilos ng lahat po ng mga tao, lalo tigit, hindi naman ho sila na dun sa gitna nung pong actual controversy ng ghost and substandard project. Pahinga pa natin ito isa. Wala po siya. Ito. Kasi po, did you accuse Congressman Terry Riton of having insertions in the Sandali. budget? Kasi po may statement po siya ngayon. Ito. Ngayon lang po. Kasi po, did you accuse Congressman Terry Riton of Tiyatanong siya kung pag-aako ba yung kay Terry Redon. having insertions in the 2025 budget? Kasi po may statement po siya ngayon lang po. Ang briefing. Sabi niya, impossible na magkaroon siya ng insertion sa 2025 dahil Paano siya nagkaroon ng insertion? Kasi niya, kapapasok lang niya. Parang dito, parang gusto na tayong ibig sabihin. Sinagot ni Libiste, ito sagot. kakapalik na lang po sa Kongreso ngayon. Ngayong palagay ko, kanina po, ang Bicol Saro Party List po yung nasa 19th Congress. Yung Bicol Saro daw po nasa 19th Congress. At it's not really an accusation kasi Hindi daw accusation. aminin na lang natin lahat ng congressman may submission Lahat daw ng congressman, may kasi sa inulit ko na lang. Lahat ng congressman may submission ng sa DPWH budget, hindi sa House necessarily, but is a net. At ito po ay hindi inaamin ng DPWH pero pwede ba? parang lahat yata may parang may gano'n, lahat ata may ganito. Pagkasabi kasi ni Terry Redon,
paano siya magkakaroon ng insertion kung kapapasok lang niya, kakanomini lang niya? Sa akin naman, pwede nga rin naman. May punto rin nga naman si Redon. Pero, may butas pa rin na, hindi ko alam kung sa budget kung pwede yun na alam naman natin may ongoing party list na pwede manalo. Siyempre, paano yung budget nun? Hindi ko alam kung yung ikakalta sa ibang budget o babudget na ng advance. Pasabi niya, 19 Congress daw ang Bicol Saro So, lumalabas, pwedeng bigyan ng budget at mabigyan ng insertion. Hindi ko alam kung mali ako correct nyo ako Oh. Tuloy natin si Libiste dito. Kasi, no? Hindi naman siya illegal. And then, yung sinasabi po na mga pag-allocate ng pondo sa particular na proyekto ng isang particular na mambabatas, wala din pong illegal doon. Do you agree sa kanyang pong kaisipan at statement? I agree, and that's why it should be okay to release the files. But I think there's also number one, political or reputational impact. Mm-hmm. Ngayon, galit nga ang tao sa korupsyon sa DPWH. At baka may assumption ng taong bayan na kung ikaw ay nag-insert ng isang proyekto na kinabang doon. Mm-hmm. Pero I agree with you na hindi necessarily the case. Pero Opo, number opo. two, marami din kasing mga proponent dito na may connection sa mga contractor na eventually na-award ng mga kontratang ito. Opo. So yung nga po, no? So again, kasi congressman, we have to be really careful, ano? Alam mo, nga po ito sa masasabi usapin ko na ito, si Libiste yata, yung mga papeles na, yung mga document ni Cabral, parang iniwan yata sa kanya o pinagkatiwalaan. So hindi ko mahugisan sa kanya. Maaaring totoo nga yung mga nakasulat doon kay Cabral. Pero hindi ko mahugisan sa kanya para siya nangangapa. Siguro hindi talaga siya ready to magsalita ng Bulgaran. Hindi siya handa kasi sa pananalita niya hindi siya diretso. Hindi ko siya sabi, hindi siya sabi totoo Sabi na, kaya lang siya hindi makapagdiretso salita, lumalabas siguro kay Libiste, nangangapa siya. Hindi buong detalye kasi kaya mas maganda nakawa nyo, mas maganda talagang buhay si Cabral. Kahit ano kasi sabi ni Libiste dito, patay na yung tao baka sabihin lang kay Libiste, bakit? Sinungaling yan. Patunayan mo totoo yan. Siyempre, hindi naman kapatunay, patay na si Cabral Di ba? Lalabas sa sinungaling si Libiste rin. Di ba? Tulad na sinabi ni Redo na super sinungaling daw ni Libiste. Dito natin papasok yung essence natin na kung saan mahalaga talaga ang buhay ni Cabral. So, ibig sabihin, sa kahalagahan ng buhay niya, isa pa lang nagsasalita, si Redon pa lang at si Libiste pa lang nagpangalan sa kanya. Sa kahalagahan ng buhay ni Cabral, tamo ang daming pwedeng masangkot. Hindi lang isa, halos lahat. Di ba? So, ibig sabihin, naliligot yung tao ngayon na mahalaga si Cabral. So, ibig sabihin, sa kalagitnaan ng kahalagahan niya, biglang nawala siya ng parang ganito. Di ba? Kaya nagtataka ka, marami mga investigasyon na kakalat sa social media. Hindi naman siguro masama mag-self-investigation ka, no? Pumunta ka dyan, katulad ng ginawa ng vlogger, no? May nakita siyang dugo yata, allegedly. At sabihin mo, painggan siya ng NBI, painggan siya ng otoridad sa sinasabi niya. Malamang nakita na rin ng otoridad yun, hindi na sinasabi pa. Pwede rin. Pero hindi naman masama siguro ginawa ni Kuya, ng vlogger, no? Tayo ginagawa natin, pwede tayo pumunta dyan, magsarili tayo investigasyon. Pero hiling ko nga dapat, kailangan nakabakod yan, nakalubid, na limitado dapat may bantay dyan. Di ho ba? Kasi nga yung kung pag merong na banggit na pangalan, yung presumption nga po na siya ay nagnakaw na. Pero diyan po sa listahan na hawak ninyo o dokumentong yan, una, yung kanyang authenticity question, talaga bang yan nanggaling mismo kay Yusek Cabral? Pangalawa, how incriminating are itong impormasyon na laman ng files na iyan sa isang particular po na mambabatas, cabinet secretary o sinumang official po ng gobyerno sa maaari niyong sabihin na pinaka-incriminating kung meron man? First, I would say 110% these files are authentic because I got them from the office of Yusek Cabral myself. At I think may mga Authentic yan. Ako, naniniwala ko. naman yung mga files na ito kung sino ang
author ng file. Ang tanong on how incriminating it can be is may mga proponent dito na mismo ay contractor ng mga proyekto na pinondohan ng mga insertions na ito. Kaya kung ma-prove na yung contractor mismo ang nagpalagay ng mga projects sa budget, I think that would be incriminating. But generally, mga politiko nga ang mga proponent dito at mangyayari lang kung lumabas ito ay it would be a lead for further investigation. Ano ang relasyon ng proponent sa eventual contractor? Kung sila ba ay, for example, campaign donor o kaibigan na baka search pa ng gobyerno kung may financial transaction involved. Opo. I am not sure kung have you gone through the second supplemental affidavit of Yusek Bernardo of DPWH? No po. Okay. Sir, ano ba format niyan? Sorry po sa paghingi po ng ilang detalye. Kasi ito po, babasahin ko lang po yung portion, I hope you don't mind, Congressman, doon po sa under item number 131, Undersecretary Maria Catalina Cathy E. Cabral. 13131, as a general rule and with very little exceptions, it is Yusek Maria Catalina Cathy E. Cabral with the imprimatur of Secretary Mark Villar and later continued by Secretary Sabi totoo nga yung mga sinulat ni Cabral. Kung yan ay napapunta kay Lebiste, Bonoan, who had control at the DPWH level to remove, include, and deduct or modify insertions of items in the NEP for infrastructure or those pertaining to DPWH. Second, 132. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Next, in a matrix of process flow that I have prepared, which I am attaching here to as Annex N, Yusek Cabral has total influence and authority in preparing and finalizing the NEP for infrastructure. Okay, dyan muna ako. So meron siyang ginawa dito na attachment nga po, no? At nakalagay po dito nga yung sinasabi po na NEP preparation, etc. at saka yung intervention ng mga mambabatas. So, ito ho ba kanyang statement ay ni Bernardo ay napapatotohanan ng hawak yung dokumento? Totoo po na si Yusek Cabral ang gumagawa ng budget. Ang question lang ay sino nang bibigay sa kanya ng mga instruction. Yun eh. Diba? Yun. Sino nagbibigay ng instruction sa kanya? Parang diskaya. Diskaya ba makakagawa yan ng mga infrastructure o mga flood material? Kung wala nagbibigay sa kanya, walang nagdidikta sa kanya, siya lang ba? Tapos tinuturin yung big fish, si Diskaya. Nak ng teteng naman. Sino nasa likod ni Cabral? Si Cabral na naman? Po ni Yusek Bernardo, si Secretary Manny Bonoan ay isa dyan. At nandito po sa listahan, meron si Manny Bonoan. Sino didikta sa kanya? Si Cabral. Sino didikta kay Cabral? Si Bonoan. Tuturuan na. Ganun ba ang gobyerno ngayon? Doon lang, may hangganan lang? Pag ba yung hospital mo, nagkaroon ng anomalya, may isang parang hospital mo, may kalokohang ginagawa, doon lang ba sa mga staff yon? Wala bang kinalaman yung may-ari doon? Kung gano'n nangyayari, kayo nga. On handwritten notes. Napaka-comprehensive talaga ng files ni Yusek Cabral. Pati yung mga handwritten notes, ginagawa niyang soft copy. At nakalagay dito sa mga handwritten notes, puro mga SMB for evaluation, SMB recommended. At I guess we can surmise that SMB is Secretary Manny Bonoan. Okay. So, yan po pala hawak yung files, ay pati ho yung mga notations, handwritten by Yusek Cabral ay nandidiyan, kumbaga. It doesn't say who handwrote them, but basta kung ano yung handwritten note, nakalagay dito na digitize. Kaya pati may mga dialogue din dito parang SMB : tapos may comment siya. Okay. Opo. Sige po. Sige.
ika ninyo ito inyong naibigay sa ICI at sa Ombudsman. Ano ang kanila pong sinabi sa inyo after receipt and perhaps after their study? Sabi nila, useful ito sa kanilang investigasyon kasi meron nga silang listahan ng mga ghost projects na I think 421 na may halagang 30 billion na hindi nila maitukoy sino yung mga proponent dahil wala pa silang nakita Iyon na nga eh. Kaya nakalibis na yung mga proponent, binigay yata ni Cabral kay Libiste. listahan katulad nito before I showed it to them. Oh, pustahan tayo pag nilabas niya yung mga nakalista dyan sa kay Libiste, anong hawak investigasyon, oh. Wala naman maniniwala, oh. Oh, lahat na lang wala maniniwala, oh. Si Gutesa, di pinaniwalaan. Si Marcoleta, di pinaniwalaan. Ha? Si Salvi, di pinaniwalaan. Sino pa ba hindi pinaniwalaan? Lahat dahil pinaniwala. Si Madriaga, isang beses nagsalita, naniwala kayo? Hindi ko sinabing peke si Madriaga. Investigasyon. Di ba? Lahat di maniniwala. Nakantete naman. Kung sakali pala itong si Romualdez, ha, ayon kay John Big daw, kukunin daw yung mga ari-arian ni Martin Romualdez. Mahirap yan. Sa dami-dami mong kakalabanin, si Martin pa. Yari ka dyan. Ito, hindi ko lang kung drama lang yun, ha. Kukunin daw yung ari-arian ni Martin. Ayan na, nasisimula na. Pag si Martin kumanta, tama, postahan tayo. Halimbawa lang, ha, legit, sorry, ha, kung sakaling kumanta to si Martin at ikinanta yung amo niya, tamo, sabihin naman, huwag kayo maniniwala kay Martin. Tamo, lahat na lang. Ganyan. At makakatulong talaga na malaman sino ang nagpapondo sa mga ghost projects para hindi lang yung contractor, pati yung proponent. Sino nagpopondo? Si Senator Marcoleta? Sino? Sino nagpopondo? Sige nga. Kayo naman, oh. Pwedeng maimbestigahan. Okay. Nandiyan ba yung mga pangalan ni former Speaker Martin Romualdez, Congressman Sandro Marcos, or even the Executive Secretary, former Executive Secretary Ito Lucas na. Bersamin? Ayaw ko pong mag-single out ng mga tao kasi Ayaw na muna niya. Pero may sasabihin siya sino, isa. ang assumption Siguro isa na yun, madaldal yun sa sa Congress, kaya sinabi niya. lang ng taong bayan, I think is fair na halos lahat naman ng tao sa gobyerno ay nagpapalagay ng mga projects sa Mhm. national budget. Okay, sige po. We respect that. Ano po? Ito lang ho kasi may mga nagtatanong po dito na ilang pong kababayan natin. Okay, Pero, sige. Opo. sir, pwede ba akong magbigay ng isang pangalan? Ayan, may isang pangalan. Siguro, baka sa Congress, nabubusin siguro si Libisi rito kay kay Ridon. Kaya niya sinabi, no? Sa dami-dami niya maiisip, si Ridon pa talaga sinabi niya, no? Pwede naman si Tambalustos na lang, no? Well, go ahead. Maliban sa yung nabanggit ko last time on your show about Congressman Edwin Garjola na may over 20 billion projects dito, over the weekend kasi may isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsabi, bakit hindi lang ni Leandro sa publiko ang listahan? O yan, makulit ka, isa sa publiko tuloy, nabadamay ka tuloy, Ridon. Sagot dyan na banggit ko na kanina. Pero yung isa is, ayoko naman na magalit sa akin yung buong Kongreso. Pero dahil siya ay nanawagan na isa publiko, Mapilit siya. pwede kong banggitin Mapilit, gusto niya nanawagan, isa publiko, kaya inuna niya na si Ridon. Parang ganun pagkakaintindi ko eh. ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Si Yari ka, Ridon. Yari ka. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pero sumagot kagad si Ridon dito. Super sinungaling daw nito ni Ludiste. Hindi natin alam. Sabi ko nga, baka yan may punto naman si Ridon. Sabi naman ni Ridon kasi, paano ako makakapag-insertion? Kakaupo ko na naman. May punto naman. May tama rin naman siya. Pero, may butas pa rin eh. Sabi ko nga, totoo ba na pwede bang, chismis lang ha, pwede ba na makapag-insert ng budget na wala pa yung... kasi baka, anong budget ng party list kung walang pera, walang budget, di ba? Maaaring in-advance na siguro yun. Hindi natin alam, pero ayaan natin, makinig tayo sa mga susunod na balita. Bicol Saro Party List po ay may 150 million pesos road project insertion sa Pamplona at Ridon, paliwanag mo yan. Patunayan mo yan na walang insertion. Hindi yung sasabihin mo, sinungaling si Libiste. Yun lang yun di ba? Patunayan mo. Hindi naman para pagbintangan ka eh. I-counter mo, ipakita mo yung mga papeles mo, ito yung proyekto na ganito, etc. Wala kami. Ngayon naman, si Libiste, ipakita mo rin yung papel na doon may insertion talaga siya. Malalaman naman yan eh. Macau, Camarines Sur. Ito pong dalawang line items, 75 million pesos each,
were awarded to the same company, Bicol Gold Rock, at a winning price of 73.5 million pesos, which is 2% below the approved budget. And this same company, Bicol Gold Rock, has cornered the majority of projects like this in this area. Kaya just to give that one little example, kasi nanawagan naman si Kong Redon na ilabas ang listahan, Ay, inuna ka tuloy. pwede niyang i-check kung tunay ba na ang Bicol Saro Party List ay nag-submit ng 150 Yon, sasubmit na yan. Titignan doon. Hindi yung sa ngayaw-ngayaw. million pesos road project sa Kamsur, at pwede nating tingnan kung may Okay, hanggang dito lang po muna tayo, no? Hanggang dito lang po muna tayo. Ito yung lahat. Panaginip ko lang to lahat. Okay. Paalam sa inyong lahat.